Ano ang mga legal na implikasyon ng napipintong pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada at ano ang epekto nito sa balance of power dito sa Senado? At mas importante siguro pag-usapan natin ay bakit ito nangyayari sa kasalukuyan. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan. Nung last couple of days ago na nagkaroon ng walkout dito sa Senado, sinabi ko na ang malamang na intensyon nila dito is to prevent the approval of this amendment to the rules of the Senate dahil alam na nga nila na aarestuhin si Jinggoy Estrada. Pag naaresto si Jinggoy and he is not able to vote, then magiging 11-11 and no a resolution, no amendment, and no other actions can be taken on the floor dahil nga mawawala ang mayorya ng bilang dito sa ating mga senador na kabilang sa majority. Actually, ang magiging count niyan would be 11-11. And with the presiding officer from the majority who can only vote in case magkakaroon ng tie, it appears na magkakaroon ng stalemate lagi dito sa Senado at yan ay talagang titigil. That was, I think, ang opinion ko nung last video na ginawa ko. This is the intention, to weaken further the majority by putting them in jail. Kaya nga po sinasabi ko, para sa akin, tama itong ginawa ng majority na magpasa sila ng amendment to the rules. Because it is pretty obvious naman na ang intention nitong minority with the help of the administration ay pigilan itong mayorya na ito to wield its power of numbers by putting them in jail. Hindi yan tungkol sa katwiran, hindi yan tungkol sa katotohanan, hindi ito tungkol sa pananagutan sa flood control. Kasi kung ito ay tungkol sa flood control, ay bakit mga opposition senators lang who is now in the majority in the Senate ang kinakasuhan? Ang target nila, yan na nga, si Jinggoy Estrada, Villanueva, Chis Escudero. Ang intention is to decimate the number of these senators. And in the meantime, dito sa House of Representatives, sino mga sinampahan nila ng kaso? Meron na ba? Hanggang ngayon wala pa. Si Romualdez puro ugong lang, pa-epek-epek lang, puro patutsada, puro pasabog, pero walang kaso hanggang sa kasalukuyan. Sino yung mga out of the 65 contractors na sinasabi ni Ping Lacson, yung kanyang mga expose dito sa Bulacan, itong mga DPWH officials na eventually ginawa nila ng mga state witnesses. Itong top 15 contractors na sinasabi ng presidente mismo, nasan sila? May nasampahan ba ng kaso? So para sa atin, hindi na nila maitatanggi sa ordinaryong Pilipino kung ano ang nangyayari dito. Ang instrumento ng pamahalaan, ang DOJ, ang ombudsman, ang kapulisan, ang NBI, all of them have been weaponized to silence the people. And importante po ito sa balanse ng kapangyarihan dyan sa Senado because now, with 11-11, kung hindi makakaboto si Senator Jinggoy, ay sana magdesisyon ng Korte Suprema para eventually maging malinaw kung si Senator Bato de la Rosa ay makakasali so that the pendulum of power will once again swing to the other side. Pero ang malinaw sa atin dito ay ang paggamit ng kapangyarihan na ito ay para talagang meron tayong secret martial law. Actually, hindi siya secret. Undeclared lang. Kasi kitang-kita na natin. Para po sa ordinaryong mamamayan, ang epekto nito sa atin ay ang nakakatakot na scenario in the future that this style of leadership ay ibababa sa mga ordinaryong mamamayan. Kasi isipin ninyo, kung ang mga tao, mga senador, mga
may mga mayayaman, may mga posisyon sa mga dating mga posisyon sa gobyerno, may impluwensya din naman, ay kayang gawin ng mga bagay na ito. Ano kaya ang pwedeng gawin sa atin ng pamahalaan, tayo mga ordinaryong mga citizens, mga iskumbro, at wala tayong ganung kapangyarihan, pera o impluwensya para labanan sila. Ano kaya ang mangyayari sa atin? This is the implication na nilalatag natin sa karamihan. Pati na yung mga kasamahan natin sa simbahan, sa mga born-again Christian groups, mga Katoliko, and everybody. This is not just a concern of the Duterte supporters, tinatawag ninyo ng mga DDS. Once ipinatikim nyo dito sa mga nasa kapangyarihan na kaya nilang gawin ang mga bagay na ito, na i-violate ang karapatan ng mga tao gamit ang kapangyarihan ng Estado, ang pera ng Estado, ang armas ng sendato ng Estado, laban sa mga mamamayan kagaya natin, at nakita nilang wala tayong oposisyon tungkol dito, dadating ang panahon, tayong lahat ay magiging biktima nito. At yung mga nag-aastang hari, magiging hari na bigla. At malilegitimize yung posisyon nila sa pamahalaan sa pag-ayon natin sa kanila. Akala nyo kayo ng mga pumapalakpak sa kasalukuyan dito sa nagaganap na ito, ay hindi kayo maapektuhan nito. Kakamali kayo. Ganito rin ang pangako noon ni Ferdinand Marcos sa atin, bagong lipunan. Si Bongbong naman, bagong Pilipinas. Pero anong dinala sa atin ni Ferdinand Marcos noon? Iba yung paghihirap, pag-violate ng ating mga karapatan. Kay Ferdinand Marcos Sr., kapareho din. Yung kanyang bagong Pilipinas, naging bagong parusa sa mga mamamayan. Pero tayong lahat, patuloy tayo sa ating pagsali dito sa diskurso na ito. Huwag po kayong matatakot na magpahayag. Marami na po nagsabi sa akin, mag-ingat daw sa mga sinasabi. Pero kung hindi na po tayo magsasalita sa kasalukuyan, tunay ngang wala ng demokrasya at kalayaan sa ating bansa. Kasi isa-isang demokratiko at malayang bansa, ang tanging karapatan na nagsasabi na meron pa tayo niyan dito sa ating bansa, ang demokrasya na yan, ay ang ating karapatan na magpahayag. Pag pinatay natin yan, kagaya ng ginagawa ng pamahalaan sa kasalukuyan, tunay ngang mamamatay ang demokrasya. Hindi nito basta maapektuhan ang mga nakasuporta kay President Duterte o kay Sara Duterte. Ang lahat ay maapektuhan nito. Kasama ka, kasama ako, sumusuporta ka man kay Duterte o hindi, ang karapatan mo ay isa sa mga gugulungan ng makinarya ng pamahalaan. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmasid, makialam. Tayo'y magsipag-aral sapagkat tunay na mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.